Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-41 na kabanata ng Noli Me Tangere, Dalawang Panauhin. Hindi makatulog si Ibarra dahil sa bigat ng mga pangyayaring naganap kagabi. Upang libangin ang sarili at maibsan ang pag-aalala, nagkulong siya sa kanyang aklatan at nagpatuloy sa pag-eeksperimento sa kung ano-anong kemikal. Madaling araw na nang dumating ang isang utusan at nagsabing may magbubukid na nais maipagkita sa kanya. Pumasok ang panauhin, si Elias, na tahimik na tumayo sa harap ni Ibarra. Humingi ng paumanhin si Ibarra dahil hindi niya napansing naghihintay pala ang piloto. Ipinaaabot ni Elias na papunta siya sa Batangas at nais malaman kung may ipapautos si Ibarra. May dala rin siyang masamang balita. May sakit si Maria Clara, bagamat hindi naman ito malubha at ninalagnat lamang. Nabahala si Ibarra, ngunit bago niya paalisin si Elias ay may isa pa siyang katanungan. Paano napigilan ni Elias ang kaguluhan kagabi? Ipinaliwanag ng piloto na ang mga namuno sa kaguluhan ay magkapatid na ang amay hiniya at pinatay ng mga gwardiya sibil. Minsan na niyang nailigtas kaya may utang na loob ang mga ito sa kanya. Dahil dito, sila ang nakumbinsi niyang umawat sa kanilang mga kasamahan. Ngunit may mabigat na pangamba si Elias. Tila itinatadhana raw na ang kamalasan ay tuluyang bumalot sa kanilang pamilya, na parang punong tinamaan ng kidlat na nagkakaputol-putol. Pagkaalis ni Elias, napawi ang ipinakitang pagtatapang-tapangan ni Ibarra. Naging malungkot siya at inisip na ang dahilan ng paghihirap ni Elias. Nagbihis siya agad upang dalawin si Maria Clara. Habang palabas ng bahay, sinalubong siya ng isa pang panauhin. Isang lalaking nakaluksa at may malaking pilat sa pisngi. Siya si Lucas, ang kapatid ng lalaking namatay sa lugar na pagtatayuan ng paaralan. Magalang niyang tinanong si Ibarra kung magkano ang maibibigay nito para sa naiwang pamilya ng kanyang kapatid. Nainis si Ibarra at sinabihang sa hapon na lamang nila pag-usapan ang pera dahil nagmamadali siya. Ngunit mapilit si Lucas at ipinaalala pang tila wala raw panahon ng binata para sa patay. Pinigil ni Ibarra ang sarili, ngunit mariing inutusan si Lucas na bumalik na lamang mamaya dahil may sakit siyang dadalawin. Nang umalis si Ibarra, nagbago ang anyo ni Lucas. Mula sa mapagkumbaba ay napuno ito ng galit. Kinausap niya ang sarili, sinisisi ang angkan ni Ibarra at sinabing pare-pareho lang daw sila. Ngunit sa huli, nagbago ang tono na parang bang may balak. Magiging magkaibigan daw sila kung mabuti itong magbayad. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagdagsa ng dalawang panauhing may magkaibang hangarin. Si Elias na may malasakit at si Lucas na may pagtatagong galit. Lumalalim ang suliraning kinakaharap ni Ibarra, habang papatindi ang banta sa kanyang pangalan at buhay.